Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat at isang manibagong taon para sa inyong lahat. Kaya ngayong gabing ito or ngayong araw na ito ay tatalakayin po ang isa sa mga aralin na ituturo sa Baitang 8. Okay, sige, i-share screen ko muna yung screen. Okay, bahagi ko muna sa inyo ang aking screen para makita nyo ito ng malinaw. Okay, bago tayo magpatuloy, meron muna tayong gagawin, okay? Tatawagin natin itong tukuyin mo ako. Okay, ano? Ang mga printed materials na ipinapakita sa bawat larawan. Okay, meron tayong mga larawan na mula sa iba't ibang tanyag na mga aplikasyon o yung mga ginagamit natin at saka yung pinapanood or napapakinggan or nababasa. Okay, kapag sinabi nating printed materials, ito yung mga sulatin, okay? Ito yung mga nakalimbag na mga babasahin. Kailangan ninyong kilalanin ang bawat logo or mga simbolo na pinapakita dito sa ating mga larawan. Okay? Sige. Ang mga nabanggit dito ay kabilang ang liwayway. Ang liwayway, isa itong magasin na isa sa mga naging tanyag at saka longest din na magasin. Okay? Pagdating naman sa newspaper, ang Manila Bulletin yon, yung pinakamahabang nagpapatuloy yung kanilang pagbahagi o pamamahayag kung saan ang kanilang bulletin o Manila Bulletin ay popular magpahanggang ngayon pa din kasi meron naman tayong mga newspaper na iba't iba ang publisher. Pero yung Manila Bulletin ay nagsimula ito ng hindi ko alam yung taon pero ito yung pinakamatanda. Okay, pagdating naman dito kay Mars Ravelo, ito yung sikat sa kanya. Okay, si Mars Ravelo yung sikat sa mga pagsulat ng comics. Doon natin binabasa yung kanyang mga ibang karakter o yung mga serye ng mga hindi kapanipaniwalang tauhan. Okay? Yung mga kanilang abilidad, meron sila. Okay? Pagdating naman sa Philippine Daily Inquirer, isa naman ito sa mga newspaper sa panahon ngayon. Okay? So katulad pa rin ito ng Manila Bulletin na isa sa mga newspaper. Okay. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay nauugnay sa mga babasahin. Okay? Dito tayo magpapatuloy sa ating talakayan kung saan ang mga popular na babasahin ay bahagi ng ating kultura. Kung kaya ito ay kabilang sa kulturang popular. Okay? Pag sinabi natin kulturang popular, ay tinatangkilik ng masa o tinatang mga sa panahon o dating panahon o wala pa tayong mga teknolohiya, mahilig ang Pilipino sa pagbabasa. Tama? Okay, so dito sa ating tatalakayin, ang mga popular na babasahin lamang ang ating tutukuyin. Okay? Mayroon tayong iba't ibang popular. Kapag sinabi nating popular, ito yung trending. Yung mga, hindi ibig sabihin na trending ay talagang limited lamang sa panahon na iyon. Pag sinabi natin popular, talagang tinatangkila, mabasa ang isang libro o isang babasahin. Okay. Kapag sinabi nating popular na babasahin naman, ito yung magsisimula tayo sa isang pagbasa. Okay? Kapag pagbasa, ito ay isang makrong kasanayan. Okay? Pag sinabi nating makrong kasanayan, ito ay bahagi ng ating pagkatuto. Okay? Pag sinabi nating pagbasa, ito yung mga itwaan, ang mga nakalimbag o nakasulat na mga titik sa isang pahayagan, sa isang papel, o sa kahit anuman ito. Okay? Ang pagbasa ay isang libangan na talaga ng mga Pilipino, okay? Mula noon hanggang ngayon, okay? Makakatulong ito para mas lalo tayong maunawaan natin ang ating mga binabasa. Katulad na lamang sa binabasa natin yan. Kasi kung wala ang libro, wala tayong matutunan sa panahon ngayon, okay? So, kailangan hikayat natin mga kabataan na matutong magbasa. Kasi pagdating ng mga ilang taon o sa paglipas ng panahon, ang mga kabataan yan, ang mga kabataang iyan ay magpapatuloy sa sa pagkatuto hanggang sa kanilang pagkuha ng kanilang specific o tiyak na larangan or pagdating nila sa trabaho. Dito, ang pinakamahirap talaga, ang mahirap ang ituro ang pagbabasa. O yung pagbabasa natin, lalo na kapag nakakaantok ang babasahin, tama? Okay, kapag nagbabasa tayo, di ba nakakatulog tayo, minsan na boring, or minsan naiinip, minsan ay talagang wala na tayong gana na itigil ang pagbasa kasi ito ay bahagi ng ating kultura. Okay, unang halimbawa ng babasahin ay isang pocketbooks. Kung naalala ninyo sa mga nagdaang panahon or meron kayong kakilala na may mga pocketbooks, ito ay isang maliit lamang na para siyang yan ng mga kababaihan, kalalakihan noon, nung wala pa ang mga e-book, wala pa ang mga Wattpad. So, yun yung binabasa nila. Minsan na nga ngayon, sa panahon ngayon, binibenta na lamang yan nung mga hindi na talaga, hindi na sila mahilig magbasa ng mga pocketbooks. At saka, binibenta na lamang yan doon sa mga hindi mahilig mag-cellphone o kaya mahilig lamang sila magbasa. Okay? So, ang mga kadalasan ng mga paksa dito ay talagang romansa o mga nakakakilig. Kaya madalas dati ang mga kabataan noon ay talagang
in love sila. Okay, means nibig. Madali silang maangkin ng isang kalalakihan, dulot ng isang pocketbooks na kanilang nababasa kasi ini-imagine nila kung ano yung mga nabasa nila doon sa mga pocketbooks. Okay, next. Example no, mga halimbawa ng pocketbooks, katulad na lamang ng Diary ng Pangit. Okay? Yung Diary ng Pangit ay isinasa pelikula ito. Okay? Meron na tayong pelikula na ABS na pinagbibidahan naman ni James Reid at saka ni Nadine Lustre. Okay? Ito ay musbong hanggang sa yung nasa comics, nasa pocketbooks ay talagang nabuhay muli. O sa pamamagitan ng isang pelikula. Okay? Tingnan natin yung thriller. Naging ano na siya, naging pelikula. So, kung meron kayong kopya ng video ito, maaari nyo itong panoorin instead na kayo magbasa. O sa halip na kayo magbasa doon sa pocketbook na ang pamagat ay Diary ng Pangit. Okay, sige. Next naman, ang ating tatalakayin ay tungkol sa panitikan, pahayagan, comics, magazine, at maikling nobela. Okay, pagdating naman sa panitikan, okay, dito tayo magsisimula. Ano ba yung mga babasahin dati pa? Okay, una, ang pahayagan o tabloid. Okay? Meron pagkakaiba dito. Hindi ko lang na-input dito. Kapag sinabi nating ito ay isang uri ng print media, ang kailanman hindi namamatay at bahagi na ng ating kultura. Okay? Kapag sinabi nating tabloid, ito naman yung pahayagan. Okay? Mayroon tayong dalawang uri ng pahayagan ha. Meron tayong tabloid, tsaka yung broadsheet. Okay? Pag sinabi nating tabloid, ito ay isang pangmasa. Pag sinabi nating pangmasa, ito ay naunawaan ng lahat. Ito ay nabibili sa tabloid ay mga nakasulat sa Tagalog. Kasi ang mga Pilipino ay madali makakaintindi sa panahon sa dating panahon kung saan na umusbong yung pahayag ito ay Tagalog or nakasulat sa Tagalog. Okay, ayon kay William Rodriguez, sinasabi ang tabloid ay pangmasa dahil sa Tagalog ito nakasulat. Bagamat ilan dito ay English, broadsheet. Okay, yung broadsheet. Okay, pag sinabi natin broadsheet, wala bala dito. Okay, pag sinabi natin broadsheet, yun yung pahayagan na nakasulat sa English. Okay? So, sa pahayagan dati, meron tayong tatlong lingwahe na ginagamit noon. Una, Espanyol. Okay, kung naalala nyo ang mga pahayagan katulad ng Diario de Manila. Okay, yun yung Espanyol. O meron pa dati. Hindi ko lang alam kung sa La Solidaridad, kung ano yung lingwahe, pero yun ay bahagi pa rin ng ating kultura na pahayagan. At saka dito sa tablo, okay, buhay na buhay pa rin ang industriya ng diaryo. Okay, dito sa bansa, dahil sa murang halaga. Okay? Ang tabloid ang makikita lamang o mabibili kadalasan sa bangketa. Okay? Doon sa atin sa Bisaya, merkado. So madali siyang mabibili at pangmasa talaga. Okay. Pagdating naman dito, okay, next na natin ito kasi kadalasan naman pumapaksa sa din ang isang padagdag na kanilang parang nahasa ang ating kaisipan katulad ng mga logic or palaisipan, crosswords or iba pang mga kasaniyang pag-iisip. Okay? Next naman, okay, dito sa tabloid, kadalasan meron naman silang mga paksang tungkol sa comics. Okay. Ito yung comics. Okay. Kilala nyo ba kung sino ang ama ng comics? Ama ng comics. Okay? Ang ama ng comics ay si Tony Velasquez. Okay? Pag sinabi naman nating hari ng comics sa Pilipinas, si Mars Ravelo. Okay? Sila yung dalawang kilalang tao na mahilig sa comics. Okay, ano ba yung comics? Ang comics ay isang grapikong medium kung saan ang comics ay mayroong mga pelikula na ating napanood pero nakaguhit lamang at nakasulat sa mga papel. Okay, para siyang serye ng ating pinapanood sa mga pelikula, mga film or yung sa makikita natin sa social media. Okay, so wala pa yun dati, yung mga teknolohiya kasi yung ginagamit nila yung comics kasi mas naaaliw sila or mas nag-i-enjoy sila doon sa paghit na larawan o nakaguhit na mga elemento, katulad ng mga simbolo, katulad ng mga karakter doon na pinapakita kung ano yung nais ilarawan ng mga nagsulat ng comics. Okay, sunod. Ito naman si Carlo G. Capara, 7 o 2007, tinangka niya ang buhayin. Okay, pag sinabi niya tinangka, ay talagang gusto niya i-push o gusto niyang itulak ang pagkakaroon or parang inikayat ang lahat na magbasa or manood ng comics o yung parang ginawa lang sa kanya mga ginawa ng pelikula ay yung mga naisulat na or naigawa na ni Mars Ravelo katulad ng Mutya, ano pa, meron pa yung Sirin, ano yung tawag doon ng isang sinulat? Darna. Okay, si Carlo G. Caparas. O parang binubuhay niya ulit yung nasa comics. Okay, ito naman yung latest. Okay, ito yung latest na Darna
na pinagbibidahan ni ah, Jane De Leon. Okay? Siya yung huling nagsadul. Una na naiguhit ni Mars Ravelo yung Darna. Okay, so hindi ko lang alam yung pinakauna, pero alam ko yung apelyido ng pinakaunang nagsadula ng Darna, si Rosario. Okay, so next, pangatlo is magazine. Ito yung popular. Okay, pagdating sa magazine, yung Liwayway talaga ang pinaka-popular. Okay, magazine sa Pilipinas na popular, Liwayway. Okay, meron tayong iba't ibang magazine na umusbong sa iba't ibang panahon, katulad na lamang ng Lipag Kalabaw ni Lupita Santos, Telembang ni Inigo Edregalado, at saka yung Liwayway Arceo. Okay? So ilan lamang ito sa mga naisulat o mga kanilang popular na mga magazine. Okay? Pero popular talaga yung Liwayway. Okay? Naglaman ito ng mga maikling kwento, sunod-sunod ng mga nobela, at naging parang ito para mapalago ang kaalaman ng mga Pilipino. Okay? Sa magazine, hindi lamang mga kadalasan ng mga model, hindi lamang kadalasan mga hindi kadalasan mga cosmetics. So kailangan meron pa rin mga magazine na ang paksa doon ay puro mga pampanitikan. Okay? So lahat ng 'yon ay nakasulat ng pampanitikan. Gusto kasi nila ibahagi o ipalaganap ang pagiging makata noon. Sa panahon noon, meron talagang manunulat na. Okay? So parang gusto nilang umusbong yung pagiging makata o pagiging makatang Pilipino. Okay? Sumusulat sila ng mga nobela, maikling kwento, at magpahanggang ngayon, mabibili pa din natin yung Liwayway magazine sa mga online or sa mga TikTok shop. Mayroon pa, okay, mga Liwayway. At saka updated pa din. Oo. Lahat para siyang longest running magazine in the Philippines. Okay? Meron naman tayong iba't ibang magazine. Okay? Katulad na lamang ng number one or unang magazine ay yung FHM. Okay? Pag sinabi natin FHM, from the word him, panglalaki. Okay? Pag-usapan dito yung mga panglalaki or kalalakihang mga gawi or mga gawain. Katulad ng mga bagay tulad tulad ng buhay, pag-ibig at iba pa. Okay? Pangalawa namang magazine ay yung Cosmopolitan. Okay, pag sinabi natin Cosmo, ito ay kadalasang tumutukoy sa kababaihan or kagandahan. Okay? So mga Cosmopolitan, ito ay mga modelong kababaihan na gusto nilang ipalaganap ang kagandahan, kultura at aliwan. Okay? So lahat naman dito ay kadalasan pang babae. So kabaliktaran yon ng FHM na puro pang lalaki. Okay, pangatlo, good housekeeping. Okay, pag sinabi natin good housekeeping, alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng good housekeeping. Pag sinabi natin housekeeping, ito ay mga gawain or mga impormasyon tungkol sa isang mabuting ina or pagkakaroon ng mabuting asawa o yung mabuting may bahay. Okay? So as a how tumulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagbabasa ng good housekeeping. Okay? Para hindi kayo manibago kung ano yung dapat gawin mo bilang isang parang pagkakasimula mo pa lamang bilang isang ina or either bilang isang magulang. Okay, sige, number 4. Yes. Okay, pag sinabi natin yes, ito ay kadalasan tumatalakay sa showbiz. Okay, magazine siya na tumatalakay sa showbiz. Okay, katulad ng mga artista, singer, o yung mga tanyag na or mga popular na mga tao sa Pilipinas o saan mang bansa. Okay, so kadalasan yung yes, ito yung magazine na meron tayong gusto makilala na tao or sikat na tao. Yung makikita natin sa TV, mapapanood natin sa TV or sa social. Number 5, Metro. Okay, pag sinabi nating Metro, ito'y kadalasan sa mga fashion. Okay, alam niyo naman siguro yung Metro, di ba? Meron na silang mga fashion show, meron na silang mga picture kung ano yung trending na outfit ngayon, like OOTD or outfit of the day. Okay, yun yung mga kadalasan na nilalaman ng magazine ito. Okay, number 6, candy. Okay, yung candy is talagang binibigyang pansin ang mga kagustuhan at suliranin ng mga kabataan. Okay, yung mga kabataan kasi mahilig talaga sila gawin sa buhay bilang bata pa. Okay, may mapapanood, meron silang mababasa dito ng mga pangbata talaga. Okay, from the word candy, pangbata. Okay, number 7 or pang-7, yung men's health. Okay, sa pamagat pa lamang or sa tawag ng magazine na ito, maunawaan na natin kung tungkol saan. Okay, ito ay tungkol sa kalusugan ng pangkalalakihan. Okay, kadalasan nila promote dito ay yung pagbabawas ng timbang, pag-iirsisyo, ano yung tamang
pisikal at mental na gawain ng isang lalaki. Okay? Kasi kadalasan yung mga lalaki gustong maging maganda yung katawan. Okay? Lahat naman siguro ng mga kalalakihan. Okay? Pang-walo. T3. Ito yung tungkol naman sa teknolohiya or gadget. Okay? From the word T, okay, ito ay teknolohiya or technology. Pinapakita dito yung mga bagong kasangkapan. Okay, katulad ng mga iPhone, meron na sila mga latest na or 15, 14, 13 hanggang sa gusto nilang itong i-upgrade sa hinaharap. Gusto nilang lamangan ang lahat ng mga gadget. Okay, so dito naman natin makikita ang iba pang mga gadget, hindi lamang sa cellphone. Okay, meron pa. Meron pa tayong makikita sa mga magazine. Parang promote nila ito para maging mabenta. Okay? Pag sinabi nating magazine 3, ito ay tungkol sa teknolohiya or gadget. Okay, pag sinabi na po nating, okay, yung bilang, mali yung bilang, pang-siyam na tayo. Okay, ito yung, pag sinabi nating magazine tungkol sa entrepreneur, okay, ito yung tungkol sa negosyo. Okay, from the word entrepreneur, ito ay tungkol sa negosyo. Okay, yung mga gustong magnegosyo ay talagang nandito na lahat. Meron na silang mga mabuting negosyante ay nandito sa isang magazine na entrepreneur. Okay? Pag sinabi natin contemporary yung dagli naman, okay, tapos na tayo doon sa mga magazine. Okay, ano ba yung iba't ibang magazine na ating tinalakay? Una yung FHM, Cosmopolitan, Candy, yes. Ano pa? For Magazine, Good Housekeeping, ano pa? Entrepreneur, T3. Okay, contemporary yung dagli. Ito naman yung mga kasulatan o yung maikling kwento. Maikling kwento. Yung dagli, from the word dagli, pinaikli. Okay? Yung dagli, in other words, pinaikli. Okay, ito yung dagli na tungkol sa pagtalakay ng isang kwento. Okay, meron ako na isulat na dagli. Okay, dati, sumali ako ng isang patimpalak sa pagsulat ng dagli sa Filipino. Okay, at saka nanalo ako doon sa dibisyon hanggang sa rehiyon at ako ang naging representante o kinatawan ng aming rehiyong Caraga. Okay, okay, ito naman yung halimbawa ng ating dagli. Okay, ang pamagat ay magkapatid. Okay, dagling isinulat ni Ginoong Cyril Daal na nag-uwi ng parangal din doon sa General Santos City. Okay, ito yung halimbawa. Kapag sinabi nating dagli, maikli lamang ito, so babasahin na lamang natin. Okay, naglalaro kami ng tagu-taguan. Palagi na lang ako ang taya. Mahirap kasi siyang hanapin. Lumabas ka na. Alam ka, ganoon pala siya kagaling magtago. Kahit na hanapin ko sa ibang bahay, wala rin siya doon. Nasaan na kaya siya? Bulong ko sa aking sarili habang sinsipa ko papalayo ang bato. Hindi ko po siya mahanap, pautal-utal kong sabi habang umiiyak. Alam mo anak, ba't di mo na lang siya hanapin bukas? Baka bukas, nandyan na siya sa tabi mo. Biro ng aking ina. Hindi po pwede. Hindi ako makatulog nang wala siya sa tabi ko. Hindi man kami magkadugo. Itinuring ko na siya magkapatid. Iniligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Kaya bumangon ako at nagpunta sa sala. Naku ma'am, napagtripan daw ng mga tambay sa kanto. Ginawang pulutan. Narinig kong sabi ng aming kapitbahay. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko ang mga tambay sa kanto na nagiinuman. Lumapit ako nang makita ko sa papag ang maraming dugo, maraming balahibo. Okay, naintindihan ba ninyo ang aking isinulat na dagli? Okay, ano kaya ang tinutukoy doon sa dagli? Sino kaya ang okay, doon tayo mag-focus o bigyan nating tuon yung pamagat. Magkapatid. Talaga bang tao ang kapatid na ito? Sinulat na dagli. Okay, ang tinutukoy. Okay. So doon or sino yung tinutukoy doon sa kwento? Okay? Naintindihan niyo ba? Okay, sige. Yun na lamang ang ating gawain sa gabing ito or sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So meron ako alam niyo ang sagot, i-comment niyo lamang dito sa ating channel. So kailangan niyo itong sagutan ng tama at i-comment niyo din yung ano yung score mo. Ipapakita ko ang sagot pagkatapos ng ilang segundo. Okay, pagkatapos na ipakita ko ang mga tanong ng ilang segundo. Okay, sige. Ang panuto or gawain natin ay piliin lamang ang tamang sagot sa bawat pahayag. Okay. Number 1, unang bilang, ito ay magasin na nakatutulong sa kalalakihan tungkol sa isyu ng kalusugan. Okay. A. T3, B. Entrepreneur, C. Metro, D. Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ang magazine na nakakatulong sa kalalakihan tungkol sa isyu ng kalusugan. Okay, so madali naman sigurong intindihin, di ba? Okay, sa unang bilang, ang tamang sagot ay titik D. Pangalawa, ito ay magazine tungkol sa fashion.
mga pangyayari, shopping at mga issue hinggil sa kagandahan ang nilalaman ng Metro. Oh, medyo na mali ako ng pag-type dito. So, alam niyo naman siguro yung tamang sagot. Okay, so nasabi ko yung sagot dito, Metro. Okay, ang tamang sagot ay Metro. Okay, tama yon. Okay, pangatlo, isang magazine na tumatayo bilang mapagkakatiwalato upang mapag-usapan ng kalalakihan ang maraming bagay tulad ng buhay, pag-ibig at iba pa. Okay, A. FHM, B. Entrepreneur, C. Metro, D. Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay letter A. FHM or For Him Magazine. Okay, sige. Pang-apat, magazine para sa mga taong may negosyo o nais magtayo ng negosyo. Okay, madali naman siguro ito. Okay, A. T3, B. Entrepreneur, C. Metro, D. Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay number 5 o panglimang bilang, magazine ang binibigyan ng pansin ang mga kagustuhan at suliranin ng kabataan. Okay, wag niyong lituhin yung sarili kasi ito ay madali lamang. Okay, letter A, Candy, B, Entrepreneur, C, Metro, D, Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay letter A, Candy. Okay, number 6 or pang-anim na bilang, magazine para sa mga abalang ina. Ang mga artikulong nakasulat dito ay tumutulong at maging mabuting may bahay. Okay, letter A, T3, B, Entrepreneur, C, Good Housekeeping, D, Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay letter C, Good Housekeeping. Okay, pang pitong bilang, ang magazine ito ay tungkol sa balitang showbiz. Ang nilalaman nito ay palaging bago, puno ng nakaw at tensyon na larawan at malalaman na detalye tungkol sa mga pinakasikat na artista sa bansa. A, yes, B, Entrepreneur, C, Metro, D, Men's Health. Okay, ang tamang sagot ay titik. Wala pa na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot dito sa pang-pitong bilang ay titik A. Okay, so, yeah. Pang-walong bilang. Okay, hindi pala dito. Okay, pang-walong bilang, isang magazine para lamang sa mga gadget or teknolohiya. Pinapakita rito ang pinakahulling pagbabago sa teknolohiya at kagamitan. Okay, letter A, T3, B, Entrepreneur, C, Metro, D, Men's Health. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay A, T3. Okay, pang-siyam na bilang. Naglalaman ito ng mga maikling kwento at sunod-sunod na mga nobela. Okay. A. Tabloid. B. Magazine. C. Comics. D. Dagli. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay titik B. Magazine. Okay, ano ba yung tabloid? Okay, ito yung pahayagan na nakasulat sa Tagalog, okay, pangmasa. Pag sinabi naman natin comics, ito yung mga nakaguhit na mga serye or meron mga dialogo o pag-uusap ng mga karakter. Okay? D, dagli. Ito yung mga maikling kwento. Okay? Pagdating sa siyam na bilang, ito ang tamang sagot dito ay magazine. Okay. Pang-sampu, isang uri ng print media ang kailanmay hindi namamatay at bahagi na ng ating kultura. Okay? A, dagli. B, magazine. C, payagan. D, comics. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot dito ay titik C, pahayagan. Okay, naintindihan niyo na ba ang lahat ng artinuro? Okay, wala na. Okay, so yun na lamang para sa gabing ito. Sana'y meron kayong natutunan or sa araw na ito at i-comment ang inyong score kung ilan ang nakuha niyong score mula sa ating ginawang pagtataya. Okay, kailangan niyo i-comment para malaman ko kung meron kayong naintindihan sa ating itinuro. Okay, kung meron kayong suggestion, so kailangan niyong i-message ako or ay na lamang para sa araw na ito at maraming salamat na way pagpalain tayo ng buong may kapal at bagong taon sa inyong lahat. Paalam na!